May isang insidente kamakailan na muling nagpaalala kung gaano kalapit ang digmaan sa Ukraine sa mga hangganan ng NATO. Sa lungsod ng Galatsi sa silangang Romania, isang drone na ayon sa Romanian authorities ay mula sa Russia ang bumagsak sa isang residential apartment building malapit sa hangganan ng Ukraine. 2 sibilyan ang nasugatan at nagkaroon ng sunog sa gusali. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na may mga drone o debris na napadpad sa teritoryo ng Romania mula nang magsimula ang digmaan, ito ang isa sa mga pinakaseryosong insidenteng nagdulot ng pinsala sa mga residente mismo. Dahil miyembro ng NATO ang Romania, agad na lumitaw ang tanong, gaano kalaki ang panganib na lumawak ang digmaan lampas sa Ukraine? Para maintindihan iyon, kailangang tingnan ang mas malaking larawan. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Sa nakalipas na mga buwan, patuloy ang matitinding pag-atake ng Russia at Ukraine sa isa't isa. Lalong naging mahalaga ang rehiyon sa paligid ng Black Sea at ng Danube River, kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan at supply ng Ukraine. Dahil napakalapit ng ilang target sa hangganan ng Romania, tumataas din ang posibilidad ng mga aksidenteng paglabag sa airspace ng mga karatig bansa. Ngunit kahit aksidente man o hindi, may epekto ang bawat ganitong insidente. Sa panig ng NATO, ang pangunahing layunin ay pigilan ang pagkalat ng digmaan habang pinoprotektahan ang mga miyembrong bansa nito. Kaya matapos ang insidente, muling iginiit ng mga opisyal ng alyansa ang kanilang pangakong depensahan ang bawat bahagi ng teritoryo ng NATO. Samantala, sa loob mismo ng Russia, nahaharap ang Kremlin sa iba't ibang hamon. Patuloy ang gastos ng digmaan sa ekonomiya, militar at pampublikong opinyon. Habang tumatagal ang labanan, mas maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa direksyon ng kampanya at kung gaano pa ito katagal magpapatuloy. May mga analyst na nagsasabing ang pinakamalaking panganib ngayon ay hindi lamang ang mga planadong operasyon militar, kundi ang posibilidad ng maling kalkulasyon. Isang drone na lumihis ng ruta, isang missile na tumawid sa maling hangganan, o isang insidenteng maaring bigyang kahulugan ng magkabilang panig bilang isang sinadyang pag-atake. Sa kasaysayan, maraming malalaking krisis ang nagsimula hindi dahil may planong magdigmaan ang lahat ng panig, kundi dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at hindi inaasahang pangyayari. Kaya ang tunay na kahalagahan ng nangyari sa Romania ay hindi lamang ang pinsala sa isang apartment building. Ito ay paalala kung gaano kanipis ang pagitan ng isang digmaang nakapaloob sa isang bansa. Habang nakatutok ang mundo sa mga insidenteng nangyayari malapit sa mga hangganan ng NATO, may isa pang mas mahalagang tanong na sinusubukang sagutin ng mga analyst. Ano ba talaga ang sitwasyon ng Russia sa mismong larangan ng digmaan? Sa loob ng mahigit 3 taon ng labanan, paulit-ulit na ipinakita ng magkabilang panig na hindi sapat ang bilang ng sundalo o laki ng hukbo para manalo. Sa modernong digmaan, lalong nagiging mahalaga ang teknolohiya, intelligence at higit sa lahat, drones. Isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa buong conflict. Kung noong unang bahagi ng digmaan ay nakadepende ang mga operasyon sa artillery at armored vehicles, ngayon ay libu-libong drones ang ginagamit araw-araw para maghanap ng target, magmonitor ng galaw ng kalaban at magsagawa ng direktang pag-atake. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at iba pang international media, mabilis na pinalawak ng Ukraine ang sariling drone industry. Dahil dito nakapaglunsad ito ng mas malalalim na operasyon, hindi lamang sa frontline, kundi maging sa loob ng Russian territory. Ito rin ang dahilan kung bakit mas madalas nang makarinig ng mga ulat tungkol sa mga drone strike na umaabot sa mga lugar na dating itinuturing na ligtas mula sa digmaan. Para sa Kremlin, hindi ito simpleng military problem. Isa itong political problem. Kapag nakikita ng ordinaryong mamamayan na ang mga target sa loob ng Russia ay naaabot ng pag-atake, mas nagiging mahirap kumbinsihin ng publiko na kontrolado pa rin ng government ang sitwasyon. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang matinding labanan sa silangang bahagi ng Ukraine. Maraming lungsod at strategic supply routes ang naging sentro ng sagupaan dahil mahalaga ang mga ito sa pagdadala ng kagamitan, ammunisyon at reinforcements. Sa bawat kilometro ng lupang nakukuha o nawawala, may epekto ito sa susunod na mga operasyon ng magkabilang panig. Ngunit ayon sa maraming military analyst, hindi lamang teritoryo ang sukatan ng tagumpay sa kasalukuyang yugto ng digmaan. Mas mahalaga ngayon ang kakayahang ubusin ng resources ng kalaban. Kung sino ang may mas maraming produksyon ng drones, kung sino ang may mas matatag na logistics, at kung sino ang mas kayang panatilihin ang suporta ng kanilang populasyon sa kabila ng mahabang labanan. Dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon.
Habang tumatagal ang digmaan, tumataas ang gastos sa military spending, bumibigat ang pressure sa ekonomiya at lumalawak ang epekto ng sanctions at security concerns sa buong rehiyon. Para sa Ukraine, ang hamon ay kung paano mapapanatili ang tuloy-tuloy na suporta mula sa mga kaalyado. Para naman sa Russia, ang hamon ay kung paano mapapanatili ang momentum habang dumarami ang gastos at panganib na kaakibat ng isang mahabang konflik. At habang nagpapatuloy ang laban sa lupa, sa himpapawid at sa larangan ng teknolohiya, malinaw na ang digmaang ito ay hindi na katulad ng mga nakaraang digmaan sa Europa. Hindi na lamang ito laban ng mga tangke at sundalo. Isa na itong kompetisyon ng produksyon, innovation, intelligence at kakayahang mag-adapt ng mas mabilis kaysa kalaban. At sa bawat bagong drone na lumilipad sa ibabaw ng battlefield, mas nagiging malinaw na ang susunod na yugto ng digmaang ito ay maaaring hindi mapagdesisyonan ng pinakamalaking hukbo. Maaaring ito ay mapagdesisyonan ng bansang mas mabilis matuto at mas mabilis magbago. Ngunit ang mga labanang nagaganap sa frontline ay bahagi lamang ng mas malaking problema na kinakaharap ng Russia. Habang nagpapatuloy ang digmaan, isa pang hamon ang unti-unting lumalawak sa loob mismo ng Russian territory. At muli, drones ang nasa sentro ng kwento. Sa mga nakaraang buwan, dumarami ang mga ulat tungkol sa mga Ukrainian long-range drone operations na tumatama sa mga target na malayo sa aktibong labanan. Kabilang dito ang mga military facilities, fuel depots, logistics hubs at training areas na mahalaga sa pagpapatuloy ng operasyon ng Russia. Ayon sa iba't ibang ulat mula sa international media at government officials, layunin ng mga operasyong ito na pahinain ang kakayahan ng Russia na magdala ng tauhan, kagamitan at supply patungo sa battlefield. Ngunit para sa maraming Ukrainians, may isa pang dahilan kung bakit espesyal ang ilan sa mga target na ito. Ito ay konektado sa mga pangyayaring naganap noong unang yugto ng digmaan. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kabanata ng conflict ay ang nangyari sa bayan ng Bucha malapit sa Kyiv noong 2022. Matapos umatras ang mga puwersang Ruso mula sa lugar, natuklasan ng mga mamamahayag, investigators at international organizations ang daan-daang bangkay ng mga sibilyan. Ayon sa mga investigasyon ng United Nations at iba pang international bodies, maraming kaso ng umano'y extrajudicial killings, torture at iba pang paglabag sa international humanitarian law ang iniulat sa lugar. Paring itinanggi ng Russia ang mga akusasyong ito at sinabing hindi responsable ang kanilang mga sundalo sa mga insidenteng natagpuan sa Bucha. Gayunpaman, nananatiling isa ito sa mga pinakapinagdedebatehang usapin ng buong digmaan. Dahil dito nagsimula rin ang malawakang pagsisikap ng mga Ukrainian investigators at international organizations upang tukuyin ang mga individual na maaaring may kaugnayan sa mga umano'y krimen sa panahon ng okupasyon. Hindi lihim na patuloy na nangangalap ng ebidensya ang Ukraine. May mga espesyal na grupo na nakatuon sa pagdodokumento ng mga testimonya, video footage, satellite imagery at iba pang material na maaaring gamitin sa mga susunod na investigasyon. Sa pananaw ng Kyiv, hindi lamang ito laban para sa teritoryo. Isa rin itong laban para sa accountability. Samantala sa pananaw naman ng Moscow, ang mga ganitong operasyon at akusasyon ay bahagi ng mas malawak na political at information campaign laban sa Russia. At dito lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kung sino ang may kontrol sa isang bayan o isang kalsada. Ang digmaan ay lumawak na sa larangan ng intelligence gathering, cyber operations, legal investigations at strategic messaging. Habang nagpapatuloy ang mga drone strike sa likod ng mga linya ng depensa, napipilitan ng Russia na maglaan ng mas maraming resources para protektahan hindi lamang ang battlefield kundi pati ang mga military facility sa loob ng sarili nitong teritoryo. Ito ang isa sa pinakamalalaking pagbabago sa modernong digmaan. Noon, malinaw kung saan nagsisimula at nagtatapos ang frontline. Ngayon, maaaring nasa daan-daang kilometro ang layo ng target mula sa aktwal na labanan. Ngunit nananatili pa rin itong bahagi ng conflict. At habang tumatagal ang digmaan, mas nagiging malinaw na ang tunay na hamon para sa magkabilang panig ay hindi lamang kung sino ang makakakuha ng mas maraming lupain, kundi kung sino ang may kakayahang mapanatili ang pressure, militar, ekonomiko at politikal. Habang ang buong mundo ay patuloy na nakamasid sa bawat susunod na hakbang. Kung may isang lugar na may espesyal na kahulugan para kay Vladimir Putin, iyon ay ang Crimea. Hindi lamang ito isang mahalagang peninsula sa Black Sea. Para sa maraming Russian supporters ng Kremlin, simbolo ito ng isa sa pinakamalalaking geopolitical tagumpay ng Russia sa modernong panahon.
Noong 2014, inangkin ng Russia ang Crimea matapos ang isang mabilis na operasyon na maring tinutulan ng Ukraine at ng karamihan sa mga bansang kanluranin. Hanggang ngayon kinikilala ng United Nations at ng karamihan sa international community ang Crimea bilang bahagi pa rin ng Ukraine sa ilalim ng international law. Ngunit sa loob ng Russia, ibang kwento ang nabuo. Maraming mamamayan ang tumingin sa pagkuha ng Crimea bilang patunay na muling lumalakas ang impluensya ng kanilang bansa sa pandaigdigang entablado. Dahil dito, naging higit pa sa isang military asset ang Crimea. Naging bahagi ito ng political identity ng kasalukuyang pamumuno sa Moscow. Kaya naman anumang banta sa seguridad ng peninsula ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng usaping militar. Sa mga nakalipas na buwan, mas naging agresibo ang mga operasyon ng Ukraine laban sa mga ruta ng supply na ginagamit ng Russia upang suportahan ang mga puwersa nito sa timog. Ayon sa iba't ibang ulat mula sa Western at Ukrainian sources, patuloy ang mga pag-atake gamit ang drones at long-range weapons laban sa mga logistics hubs, fuel depots, railway infrastructure at military transport routes. Hindi lahat ng claim tungkol sa lawak ng pinsala ay independenteng nakukumpirma sa panahon ng digmaan. Gayunpaman, maraming analyst ang nagkakaisa sa isang punto. Target ng Ukraine na gawing mas mahirap at mas magastos para sa Russia ang pagpapanatili ng kontrol at operasyon nito sa Crimea. Ito ang tinatawag ng ilang military observers na isang war of logistics. Sa halip na direktang harapin ng buong lakas ng kalaban sa frontline, sinusubukang putulin ng mga supply chain na nagpapatakbo sa military machine. At kapag logistics ang naapektuhan, hindi lamang sundalo ang nakakaramdam ng epekto, maging ang mga sibilyan ay maaring maapektuhan. Sa social media at ilang independent reports, lumitaw ang mga reklamo tungkol sa haba ng pila sa ilang fuel stations at mga problema sa supply sa ilang bahagi ng Crimea. Gayunpaman, nag-iiba ang lawak ng mga ulat na ito at hindi lahat ay maaaring mapatunayan ng hiwalay. Ngunit kahit limitado ang impormasyon, malinaw ang isang bagay. Kapag ang usapin ay umabot na sa fuel, transportasyon at araw-araw na serbisyo, nagsisimulang maramdaman ng ordinaryong tao ang epekto ng digmaan. At yun ang uri ng pressure na mahirap balewalain. Sa kasaysayan ng mga modernong conflict, maraming kampanya ang hindi nananalo dahil sa pinakamalaking hukbo o pinakamaraming tangke. Madalas ang nagiging susi ay kung sino ang mas kayang panatilihin ang daloy ng gasolina, pagkain, ammunition at kagamitan. Kapag humina ang supply network, unti-unting humihina rin ang kakayahan ng isang hukbo na magsagawa ng malalaking operasyon. Kaya habang nagpapatuloy ang mga labanan sa silangang Ukraine, may isa pang tahimik na laban na nagaganap sa likod ng mga headline. Hindi ito laban para sa isang lungsod. Hindi ito laban para sa isang trench. Ito ay laban para sa mga kalsada, tulay, fuel depots at supply routes na nagpapanatili sa buong sistema. At kung may lugar na nagpapakita kung gaano kahalaga ang logistics sa modernong digmaan, isa na rito ang Crimea, isang peninsula na hindi lamang mahalaga sa mapa, kundi mahalaga rin sa politika, estratehiya at kinabukasan ng buong conflict. Ngunit ang epekto ng mga pag-atake sa energy infrastructure ay hindi lamang usapin ng militar. Kapag refinery ang natamaan, ang unang naaapektuhan ay hindi ang mga sundalo sa frontline. Kadalasan, ordinaryong mamamayan ang unang nakakaramdam ng epekto. Sa iba't ibang bahagi ng Russia, lumabas sa mga lokal at internasyonal na ulat ang mga problema kaugnay ng fuel supply. Ayon sa mga report mula sa BBC at iba pang media organizations, ilang rehiyon ang nagpatupad ng mga limitasyon sa pagbebenta ng ilang uri ng gasolina habang may mga lugar na nakaranas ng kakulangan sa supply. Ayon naman sa ilang opisyal na pahayag, ang ilan sa mga problemang ito ay nauugnay sa maintenance at pagkukumpuni ng mga refinery. Gayunpaman, maraming analis ang naniniwalang hindi maaaring ihiwalay ang usapin sa serye ng drone attacks na paulit-ulit na tumatama sa Russian oil facilities sa nakalipas na mga taon. Mahalagang tandaan na ang Russia ay isa sa pinakamalalaking producer ng langis sa mundo. Kaya kapag nagkakaroon ng problema sa fuel distribution sa loob mismo ng bansa, agad itong nagiging malaking usaping pang-ekonomiya at pampolitika. Hindi lamang ito tungkol sa presyo ng gasolina. Nakaapekto rin ito sa transportasyon, industriya, logistics networks at maging sa kakayahan ng military na suportahan ang mga operasyon nito. Ito ang dahilan kung bakit naging mahalagang target ang energy infrastructure sa modernong digmaan. Hindi na kinakailangang wasakin ang buong hukbo ng kalaban. Minsan sapat nang pahinain ang mga sistemang nagpapatakbo rito.
habang sinusubukan ng Russian government na tiyakin sa publiko na kontrolado pa rin ang sitwasyon. Patuloy namang sinusuri ng mga eksperto kung gaano kalaki ang tunay na epekto ng mga pag-atake sa produksyon at distribusyon ng fuel. Kasabay nito, lumalakas din ang mga kritisismo mula sa ilang personalidad na dating sumuporta sa mas agresibong pulisya ng Kremlin. Isa sa mga madalas banggitin sa mga ulat ay si Igor Girkin, isang dating separatist commander na naging kilalang kritiko ng paraan ng pamamahala ng digmaan. Sa mga pampublikong pahayag na inilabas mula sa kulungan, paulit-ulit niyang kinwestiyon ang direksyon ng military campaign at ang mga naging desisyon ng pamunuan ng Russia. Hindi nangangahulugan na ang kanyang pananaw ay kumakatawan sa lahat ng mamamayang Ruso. Ngunit ipinapakita nito na may umiiral na debate kahit sa loob ng mga grupong dating matatag ang suporta sa Kremlin. At dito nagiging mas malinaw ang kabuuang larawan. Hindi lamang isang problema ang kinakaharap ng Russia. May pressure sa battlefield, may pressure sa logistics network, may pressure sa energy sector, at may pressure rin mula sa iba't ibang boses sa loob ng bansa na nagtatanong kung hanggang kailan maaaring ipagpatuloy ang isang digmaan na patuloy na humihingi ng napakalaking halaga sa tao, ekonomiya at pambansang resources. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamalaking hamon ay hindi lamang kung paano manalo sa susunod na labanan. Ang mas mahirap na tanong ay kung paano mapapanatili ang katatagan ng buong sistema habang sabay-sabay na lumalabas ang mga bagong hamon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At habang nagpapatuloy ang conflict, yun ang tanong na lalong magiging mahalaga sa mga susunod na buwan. Sa ganitong klase ng digmaan, madalas hindi lang isang insidente ang tinitingnan ng mga strategist. Tinitingnan nila ang pattern. At dito pumapasok ang mas sensitibong bahagi ng usapin, ang mga insidente sa hangganan ng NATO. Sa Romania, isang bansang miyembro ng NATO, iniulat ng mga autoridad ang pagpasok ng isang drone na pinaniniwalaang may koneksyon sa mga operasyon sa Ukraine. Ayon sa Romanian at Ukrainian reports, bumagsak ito sa isang residential area at nagdulot ng pinsala, kabilang ang mga nasugatang sibilyan. Hindi pa ito ganap na malinaw sa lahat ng independent investigations kung sinadya ba ang target o aksidenteng nalihis ang flight path ng drone habang may operasyon sa kalapit na Ukraine. Ngunit kahit ano pa man ang dahilan, isang bagay ang malinaw. Kapag ang isang insidente ay tumawid sa teritoryo ng NATO, nagiging mas sensitibo ang buong sitwasyon. Sa ilalim ng prinsipyo ng Article 5 ng NATO Treaty, ang pag-atake sa isang miyembro ay maaring ituring na pag-atake sa buong alyansa. Pero sa practice, hindi automatikong nangangahulugan ito ng military escalation. Kailangan pa rin ng kolektibong assessment at political decision ng lahat ng miyembro. Kaya sa bawat ganitong insidente, hindi lang military commanders ang nag-aalala, pati mga government leaders at diplomats. Sa likod nito, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine sa malawak na frontline. Habang nagpapatuloy ang mga labanan sa silangang bahagi ng Ukraine, lumalawak din ang paggamit ng drones at long-range strikes sa magkabilang panig. Ayon sa mga ulat mula sa mga international media organizations tulad ng BBC at Associated Press, ang ganitong klase ng warfare ay nagdulot ng mas madalas na insidente ng stray drones o debris na umaabot sa mga kalapit na bansa. Mahalagang linawin na sa mga ganitong sitwasyon, madalas mahirap agad matukoy ang eksaktong intent. Kung ito ba ay direktang target, error sa navigation o epekto ng jamming at countermeasures. Ngunit kahit hindi sinasadya, ang political impact nito ay pareho. Tumataas ang tensyon sa pagitan ng Russia at mga bansa ng NATO. Sa mga sumunod na oras matapos ang insidente, naglabas ng mga pahayag ang NATO at mga kaalyadong bansa na muling iginiit ang kanilang commitment sa depensa ng bawat miyembro. Ayon sa mga opisyal na pahayag, patuloy nilang babantayan ang mga paglabag sa airspace at posibleng escalation risk sa rehiyon. Sa panig naman ng Moscow, itinanggi o kinwestiyon ng mga opisyal ang ilang detalye ng mga ulat at binigyang diin na maraming impormasyon sa media ang hindi pa ganap na beripikado. Sa mga public remarks ng Russian leadership sa mga international forums, madalas ding binabanggit ang argumento na ang Western military support sa Ukraine ay may epekto sa paglala ng conflict. Makikita dito ang dalawang magkaibang narrative na patuloy na nagbabanggaan. Para sa Ukraine at mga kaalyado nito, ang mga drone strike ay bahagi ng defensive at counter-offensive strategy laban sa isang mas malakas na kalaban. Para naman sa Russia, ang mga ganitong operasyon ay madalas iniuugnay sa broader Western support structure na tumutulong sa Ukraine. Sa gitna ng magkaibang pananaw na ito, ang panganib ay hindi lamang military escalation kundi miscalculation. Isang maling interpretasyon ng insidente na pwedeng humantong sa mas malawak na krisis.
Ito ang dahilan kung bakit kahit mga tila isolated incidents ay binibigyan ng napakalaking pansin ng NATO, Russia at Ukraine. Dahil sa modernong digmaan, ang isang drone na lumihis ng direksyon ay hindi na simpleng technical error lamang. Pwede itong maging political trigger. At sa isang rehiyong puno ng armadong alyansa at nuclear powers, kahit maliit na insidente ay may potensyal na magbago ng direksyon ng buong conflict. Ang isa sa mga pinakamahirap sa pag-unawa ng ganitong klase ng insidente ay ang bilis ng impormasyon kumpara sa bilis ng verifikasyon. Sa unang oras ng mga ulat, madalas may mga pahayag mula sa iba't ibang panig na hindi pa dumadaan sa kumpletong forensic investigation, lalo na pagdating sa mga drone debris, flight path data at electronic signatures na kailangang suriin ng mga eksperto. Sa ilang kaso ng airspace incident sa Europa nitong mga nakaraang taon, ayon sa mga ulat ng BBC, at iba pang international outlets, nagkaroon na rin ng mga pagkakataon kung saan ang mga unidentified drone sightings ay agad na naiugnay sa Russia. Ngunit kalaunan ay kinailangang linawin o i-reassess matapos ang mas malalim na investigasyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi agad malinaw kung saan talaga galing ang isang drone hanggat hindi pa tapos ang technical at forensic analysis. Kailangan pang suriin ng debris, flight data at electronic signatures bago makapagbigay ng final na konklusyon. Pero sa politika, hindi ito laging hinihintay. Kapag may insidente na tumama sa isang NATO member state, mabilis ang statements, security alerts at media coverage. Kasabay nito, lumalakas din ang retorika mula sa magkabilang panig. Sa panig ng Russia, paulit-ulit ang argumento na ang Western support para sa Ukraine, gaya ng armas, intelligence at training, ay bahagi ng mas malawak na dahilan kung bakit lumalala ang conflict. Sa ilang opisyal na pahayag, binabanggit din nila na ang digmaan ay hindi na lang limitado sa Ukraine. Para naman sa NATO at European Union, nananatili ang posisyon na ang kanilang suporta sa Ukraine ay defensive at hindi direktang paglahok sa digmaan laban sa Russia. Dahil dito, dalawang magkaibang narrative ang umiiral. Isa na collective defense laban sa aggression at isa na proxy conflict na may mas malawak na involvement ng global powers. Sa ganitong environment, ang bawat insidente, kahit hindi pa fully verified, ay nagiging bahagi ng information war. Hindi lang ito military issue, kundi pati perception, political pressure, at legitimacy ng bawat panig. Mas delikado ito dahil mabilis kumalat ang impormasyon pero mabagal ma-verify. Kaya tumataas ang risk ng misinterpretation. At sa isang rehiyon na may nuclear powers at malalaking military alliances, ang maling basa sa isang insidente ay pwedeng magdulot ng mas malaking escalation. Kaya sa bawat ulat at pahayag, ang mas mahalagang tanong ay hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung gaano ito katotoo at ano ang magiging epekto nito sa susunod na hakbang ng mga bansang sangkot.